It's another wonderful day, guys. Dito ako nakabili ng murang second-hand na sasakyan. Kaya every week, tinutulungan ko ang aking subscribers makahanap ng kanilang pinapangarap na sasakyan. For this episode, mga high resale value na repossessed cars ang ating i-feature. Toyota Hilux, Toyota Innova. Huwag ka na nga pala mag-subscribe para ma-miss out mo ang mga best finds every week. Toyota Rush, Honda BRV, Nissan Navara. Huwag ka na rin mag-notification bell dahil sold out lagi ang mga featured cars ko every week. Mitsubishi Expander, Toyota Avanza. Kung handa ka na sa lahat ng yan, tara! Ihahanap na kita ng pinapangarap mong sasakyan. Let's do this! Let's do this! Let's do this and watch Tito. Let's do this and watch Tito Rich. 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 Let's go! O sige, manood kayo kay Tito Rich. Lagi po kayo manood ng Tito Rich, siyempre. Guys, papalo Tito Rich sa mga vlog. Nandito na ang pinapangarap nyong sasakyan. Yan na, dumidilim na. Padating na yung bagyo. Bibilisan ko na, guys. 780, ikaw na ba yung pinaka-pogi dito sa stockyard this week? Ito na nga yung ating nilalagay sa ating intro every week for the past 2 or 3 weeks. For bidding na siya. Nag-grant na ang inyong wish. This is a 2025. Bagong-bago pala to. Toyota Hilux 2.4 Conquest 4x2 automatic transmission, oxide bronze metallic, 4,328 mileage, diesel engine, 1,254,400 minimum bid price. This is a Conquest 4x2 automatic, low mileage, brand new nito guys, nasa 1.8 million pa. NCR registered, Toyota Bikutan Paranaque lang. Ayan, no? Front cameras, 360 view camera to. Toyota Hilux 4x2, garnish, rain visors. Yan ang paborito kong antena, guys, hindi shark fin antena, kasi mas mahaba, mas malakas ang pagsagap sa FM radio. Sa rear, syempre, rear cams, 4-eyed sensors, makinis pa. Pick up bed, walang kagalos-galos, dahon-dahon lang yan, guys. Makinis na makinis. 9.5 out of 10. Ay, binabawi ko na. 8 out of 10. May butas na kasi, guys. Mukhang dati tong merong top cover. And yung kanyang sports bar, ayun, no, may mga dikit-dikit. Adhesive lang pala yon nung dating, ano to, roll up yung top cover nya. Ayun, adhesives lang yan, guys. Maayos naman pala. Yun lang, may butas. So, okay lang naman yung butas. Ang importante dyan, solid itong ano, pick up bed ninyo. Ganda ng garnish, oh. Red and black Hilux. Ganda rin ng color na to. This is oxide bronze metallic. May rain visors na rin. Ganda ng sports bar, oh. Dami niyong pwedeng i-attach. Ayan, napaka-poging unit. Medyo mataas ang minimum bid price kasi walang damage. Hindi rin siya binaha. Kita nyo naman, ang ganda ng leather seats, walang soil stains, plastic pa, may plastic pa ang kanyang ano, visor. Sparco ang kanyang manibela cover, LED screen, ang infotainment system, piano black, ganda, oh.
Bridgestone Dweller, stock mugs and stock tires pa to guys, oh. Ay, bibilisan nga pala natin. Masyado tayong na-inlove at natagalan. Last look. Ayan na, mga pinapahanap nyo, sir. Mahal pa to sa mga buy and sell at sa Facebook Marketplace. At ang taas rin ng resale value nito guys, kahit ilang taon. Napakamahal talaga lagi ng Toyota Hilux pag ni-resell na. 2025 Toyota Hilux 2.4 Conquest 4x2 automatic transmission, oxide bronze, metallic color, 4,328 lang mileage. Parang pinamporma lang to ni first owner. Tapos na repossess na. Diesel engine, 1,254,400 pesos minimum bid price. Another high resale value guys for this week's episode. This is a 2024 Toyota Vios 1.3 XLE CVT automatic transmission, declared as damage, black one color, 22,839 mileage, ZAF 4843, dalawa pa ang 4, gas engine, 456,000 minimum bid price. So automatic to na Toyota Vios. Bakit kaya damage? Yun ang ating kailangang matuklasan sa ating pag-iikot sa stockyard para sa ating mga subscribers. Stock mag stock tires pa to, Yokohama, oh. 22,000 lang mileage, medyo manipis na nga, around 60% tread life. Running unit, hindi pa nagpap ang kanyang tow hitch. XLE ito, kaya meron siyang fog lamps. ZAF, hindi siya NCR registered unit. Ayun ang damage guys, dinikit na lang ang kanyang side mirrors, right side, mura lang yan, sa 3 to 5,000 sa Shopee. Sa likod, 2-eyed sensors, rear cams, shark fin antenna. Wala ring gas-gas, light scratches lang, pwede sa maarte at maselan. Yaris Sedan Vios owner's manual, maintenance booklets, seats maayos, floors maayos din. May tumingin pa nung serial number nung body, oh. Ayan, oh, binuklat. Wala rin ako nakikitang soil stains. Pati nga seats, walang soil stains eh. So, yun guys, non-NCR registered unit lang to. Ayos na unit. Left side panels, right side panels. Lang gas-gas, yun lang damage, yung right side. And I'm not sure kung binaha rin to, ha, kasi una running yung unit, hindi nagpop yung tow hitch. And maayos naman yung ano, wala akong nakikitang soil stains. So I'm not sure, kasi usually pag may nakalagay na damage, either binaha yan or may major na bangga. So ang nakita ko lang na bangga or wasak yung right side na side mirrors. So you'll have to do your due diligence na lang. Kung gusto nyo talagang unit, puntahan nyo na lang dito sa 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City. This is a 2024 Toyota Vios 1.3 XLE CVT automatic transmission, damage, declared by Security Bank. Honest na honest yan sila guys, di tulad ng ibang bank. Black one color, 22,839 mileage, gas engine, 456,000 na lang minimum bid price from a 900,000 pesos brand new price, at naibibenta pa ng 550 to 600 yan. I'll be flashing on your screens guys yung mga Mitsubishi Mirage G4 up for bid this week. Marami-rami rin yan. Marami-rami tayong Mitsubishi Mirage G4
being flashed on your screens. Tingnan natin kung ano yung mahanap. I'll be featuring it inside this content for this week. Pero dahil hindi nyo naman ni-request, ayan, tingnan nyo na lang dyan. Nandyan yung mga presyo, details, mileage, minimum bid price, as well as yung mga Mitsubishi L300. Uy, kailan ka ba ipapabid? Toyota Hilux Tamaraw, baby. Ang gaganda ng mga ano nito guys, prefab na mga second row cab drop down pickup kasi ito Region 3 registered na unit, Angeles, Pampanga. Hindi pa yan up for bid this week. Cool lang kayo. Teaser lang yan. Yan yung mga L300s up for bid this week. Flashing on your screens. Ranging from may 490,000, 460,000, 500,000, 450, 490, 460. Yan, marami this week Sigurado kang tunay ang mileage. Hindi pinitik. Dahil dito sa stockyard, bago ma-repossess, syempre naman, bakit pa nila ipapapitik bago ipa-repossess, di ba? Flashing on your screens guys, lahat ng Mitsubishi L300 up for bid this week. 9888, ang ganda naman ng plate na to, napakaswerte. Kaya lang mukhang hindi lang sinuwerte si first owner sa kanya. Baka sa inyo swerte itong 9888 na L300. Ito pala guys, yung 2024 na sinasabi ko kaninang 496,000 minimum bid price. Mitsubishi L300cc 2.2D manual transmission, Exceed dual AC, polar white color, 26,231 lang mileage, diesel engine, 496,000 minimum bid price. NCR registered na guys, may RFID. Truck for hire ni DJMC Trucking Services. Yan lang yung mga ipapaburan ninyo guys. Laguna to any point in the Philippines, kay Ma'am Christine ang operator. Gulong niya medyo makapal pa, around 70% tread life. Steel rims lang yan guys. Makinis yung left side panels. Marami lang stickers. May auto sweep na. Ganda ng plate. Maswerte to na plate. Ba't kaya ginib up ni Ma'am Christine? Sa loob meron pang seats may plastic pa yung mga seats. Yan silipin nyo. Yun, maayos pa yung mga seats. Pwede pa pang passenger na L3. Pwede rin pang heavy load na mga L3. Okay, tuloy natin. Ito rin ba up for bid? Kahit may bangga, baka mura naman, di ba? Pwede nyo namang ipa-repaint na lang. 317A na L300. Ayun, this is a 2025. Mas bago, mas modelo pala to. This is a 2025 Mitsubishi L300cc 2D diesel engine to, manual transmission, may FB dual AC na. Damage declared, ayan, kitang-kita nyo naman, may kalawang. Honest issues declared always in our weekly vlogs. Polar white color, 17A, ito 28,348 mileage. Ito na yung plate, may permanent plate na pero hindi pa nakakabit. FAS 8298 diesel engine, 462,400 pesos minimum bid price. Isa sa pinakamura na up for bid L300 vans this week guys. 2025 pa yun lang, may bangga pala. So isang panel,
Kailangan ng latero around 5,000, so mga 10,000 pesos. Mga fog lamps 2 to 3,000 pesos. So mag-alat na kayo ng mga 15,000. Back to brand new na yan. Gulong nya around 95% red life pa, oh. Steel rims lang yan. Lahat naman yan steel rims. Right side panels, walang mga sticker. Simpleng-simple pero solid na solid ang L300 van, guys. Ayan, oh, yan lang pala, oh. 2025 na, oh, low mileage. Oh, sinabi ko na sa inyo, ha, magagastos nyo dyan around 15,000 lang. Back to brand new na yan. 2025 unit, oh. At may mga plastic pa ang mga upuan. Pati mga visors. Low mileage na unit. Walang sticker. Ano pa ang hinahanap nyo, diba? Minsan kasi may nakikita tayo. Yun, may plastic pa yung mga passenger seats. Dual AC na to, guys. So, ayun, oh. Pwede pang passenger van. Minsan kasi pagbungad sa inyo, no, ang pangit. Parang don't judge the book by its cover. So don't judge a car or a van by its cover. Ayan, oh. Yan nakabungad sa atin, eh, oh. May kalawang, may bangga. Pero pag ni-repair mo na to at sa'yo na papunta, kayo ang nanalo, you are just owning a 2025 bagong-bagong Mitsubishi L300 na dual AC. Yan lang ang damage, guys. Low mileage and low minimum bid price. Yun, swerte nung makakakuha niyan. Tuloy-tuloy tayo dito. Another pick-up for bid this week, guys. Medyo mataas rin naman ang resale value nito kahit papano. This is a 2019 Ford Ranger 2.2 liter XLT. Ito yung lowest variant in the automatic transmission lineup. 4x2 automatic, damage declared, meteor gray color, 63,841 mileage, CAT 1699, diesel engine, 516,000 na lang, guys, minimum bid price. RFIDs, ayan yung bangga, guys, damage sa ilalim. Front bumper 3 to 4,000 lang yan. CAT Central Luzon registered unit, super nipis na nagulong pero buo pa rin, oh, hindi pa rin naka-flat. Bridgestone dweller yan, guys. Highway terrain. Ano na to? 50% red life na, oh. Kita na yung mga thread, oh. Stepboard, buong buo pa. Chrome door handles. Walang roof rail. Hindi nyo naman gagamitin yan. Kahit ako, bihira ko gamitin yung roof rail ng pickup ko. Ang kinis ng pickup bed, guys. City driving lang to. Hindi nagbubuhat ito ng mabibigat. 4-eyed sensors, rear cams, XLT. Super nipis lang ng gulong. Grabe na yung mileage, eh. Pero ang kinis ng pickup bed, guys, oh. Ito na yata ang pinaka makinis na pickup bed dito for a 2019 unit. Ang kinis. Parang hindi pinapadapuan ng ano, ayan. Sabi na, eh. Nagtataka ako bakit hindi pa na-flat. Ito palang kaliwa flat na. Super nipis na kasi, guys. Around 50% red life na lang. Last look. Ayun, yung bangga lang sa harap na front bumper. Harap na. Front pa, no? This is a 2019 Ford Ranger 2.2 liter XLT 4x2 automatic transmission, meteor gray color, declared as damage. Ayun yung pinakita ko sa inyo. May bangga sa front bumper. Wala namang major damage sa engine at sa coolant. Malalim lang talaga yung bangga. 63,000 mileage. Diesel engine, 516,000 na lang ang minimum bid price. Murang-mura na ito, guys, for a pickup na 4x2 with automatic transmission. Okay.
tuloy pa tayo sa ating paghahanap ng mga high resale value pa ng mga units. Isa na siguro sa pinakamataas ang resale value, guys. Ito na yon. Ang bida sa ating episode for this week, ang pinakamataas na resale value na MPV. This is a 2024 Toyota Innova 2.8 dahil napakalaki ng makina, di ba? XE diesel automatic transmission, red Mica metallic, 36,240 mileage. CAZ 9283 diesel engine, 780,000 minimum bid price. Sige, dun sa magagaling tumingin ng sasakyan, bakit mababang resale value nito? Sasagutin natin yan kasi ang kulay niya na registered ay red Mica metallic, pero mukhang repainted to, guys, overall ng red. Fiery red na ang kulay niya ngayon, no? Kaya pala hindi ko mahanap kanina. Repainted unit, check nyo na lang yung ORCR kung red na ang nakalagay, kasi red Mica metallic pa dito sa nakaregister sa Security Bank. Light scratches front bumper, running unit. Steel rims lang pala to, naka hubcap pero naka Yokohama. Stock tires pa. Yun, no? Garnish na black, check. Pogi nga naman yung red. Kaya lang ewan ko kung ano yung reason bakit na full repaint siya. Toyota Subic registered unit. Yun lang yung may gas-gas, guys. Front bumper, makakapal pa naman ang gulong. Low mileage pa naman siya, 36,000 for a diesel engine. Equivalent to 3.5 years lang yan. May step seal pa. Subic. Sabi siguro ni owner, red Mica metallic. Gusto ko red. Ayoko ng red Mica metallic. Ayan, pinarepaint niya. This would cost him around 30,000 pesos, guys, to fully repaint an MPV. Kaya pala naghahanap ako red Mica metallic. Yung pala red. Yan, makinis lahat ng panels, guys. Pinarepaint nga ni first owner. Ewan ko ba't bigla siya nag-give up. Usually pag pinare-repaint, mahal na mahal nila yung sasakyan nila, eh. Ayaw na nilang bitawan. Yan, merong mga booklets, kapal ng tint, hindi ko maaninag. Maayos pa yung infotainment system. Mukhang hindi naman binaha, guys. Hindi rin siya declared as damage. Yun lang, mababa ang kanyang minimum bid price for a 2024 unit. Ang mahal ng resale value nito sa labas, guys. Baka 1M pa to pag binenta. 780. Though repainted yung unit. Light scratches lang, left side ng front bumper. Kompleto ng garnish. Alaga ni first owner. Hindi magpapa-repaint, guys, ha, ang first owner ng full repaint kung walang major bangga or damage. Pero kahit major bangga or damage, yun lang side na yun ang ipapa-repaint niya, eh. Pag nagpa full repaint ang isang owner, guys, mahal na mahal niya talaga yung sasakyan. At plano niya yung i-own for the longest time possible. But for this unit, sayang, oh, na-repossess. 2024 pa naman. Last look, marami kasi nagpapahanap nito and maraming bibili nito kahit repainted unit. Ang baba ng minimum bid price, 780. This will sell as high as 1M pa to 900,000 pesos. Okay, tuloy natin. Ito lang pala mga nakatago. Tabi-tabi lang pala sila. Kung kanina pa natin hinahanap ng mga units na hindi natin pwede palagpasin dahil mga high resale value to, guys. Ito yung episode natin for this week. This is a Honda BRV 2025 modelo 1.5S CVT automatic transmission, taffeta white color, 6,535.5 mileage. Ganyan ka-accurate sa Security Bank, guys. Walang nililihim, walang tinatago. NHL, National Hockey League, 7394. Kaya lang may 4, bakit ba? Front bumper repainted unit. Ayan, makikita nyo pag repainted, hindi maganda yung craftsmanship. Maraming
lagpas-lagpas. Para lang nagwa-watercolor yan eh. Mga 95 to 100 ang score sa art class nila. Yun yung mga walang lagpas, di ba, pag nagkukulay tayo. Pero ito guys, kita nyo, repainted units. Yung front bumper lang naman. So check nyo na lang yung radiator. Usually baka na-damage din yun, pero madalas naman hindi kasi solid yung frame nito. Okay, gulong, Bridgestone, stock tires and stock mugs pa. Low mileage. This is 95% red life pa. 2024 manufacturing date. R17 ang size ng tires, malaki-laki, pang SUV, compact SUV. 2 RFIDs, roof rail, same color ang kanyang door handles. Sa likod may rear cams, rear wipers, shark fin antenna, Jesus na sticker, VTEC, super tipid sa gas nito guys. Kahit gas engine. Light scratches, right side rear bumpers, Bridgestone, kapal pa ng gulong. Yun lang, repainted yung front bumper. Check nyo na lang yung radiator kung natamaan, although solid naman ang frame nito. This is a high resale value unit guys, our episode for this week. Kaya hindi kayo magsisisi if you own one of these units. This is a 2025 Honda BRV 1.5S CVT, automatic transmission, taffeta white color, 6,535 lang mileage. Gas engine, 648,000 minimum bid price. Ayan. Up for bid this week. Okay, meron din tayong Kia Soluto. Post ko na lang on your screens. Clear white color din yun. Then may mga MG na up for bid this week. Post ko na lang rin on your screens. Mga kulay, color, details, flashing on your screens. Ganda rin ng MG. Maakit ka rin talaga kahit China car. Mitsubishi Expander guys, up for bid this week. This is 2025 Mitsubishi Expander GLS 1.5G 2-wheel drive, automatic transmission. Damage, check natin kung saan damage. Red metallic, 7,789 mileage. NKO 1562, check. Gas engine, 684,800 minimum bid price. Yun ang damage guys. Merong hiwa dito sa gitna. Engine hood, front bumper, palagay nyo ng tigpa 5,000, 10,000 pesos. NCR registered na unit. May dalawang RFIDs, easy trip at auto sweep. Rain visors, chrome door handle, push button to open. Exterior muna tayo. Rear cams, rear wipers, shark fin antenna, gulong, Dunlop stock tires and stock mugs pa na Save 2023 ang kanyang production date. This is a 17-inch na gulong. Medyo manipis lang, tinakbo kasi 7,700 pa lang, ang nipis na. Nasa 80% red life ang gulong. Yun lang, yung harap lang guys, may bangga dun sa harap. Expander, napakatipid sa gas nito. Basta mga Mitsubishi units. 10-inch yung infotainment system. Uy, may KFC pa. KFC yata yung huling kinain ni first owner. Maayos pa yung manibela. Gear shifts. Uy, push button na pala to, walang handbrake. Sinicheck ko yung mga floor mats, wala ring stains guys, hindi siya binahaan. Kapal lang ng tint. Hirap aninagin. Yan, ang ganda, red, pogi na unit. Yun lang yung harap. Tabi kayo ng 10,000. Good as brand new na yan. Last look.
2025 ito, oh, bagong-bago. Mitsubishi Expander GLS. Push button to guys. Pati handbrake. Delete the handbrake. Push button na rin ang brake. Expander GLS 1.5G 2-wheel drive automatic transmission. Declared as damage. Ayun, pinakita ko naman yung nasa harap. Red metallic color, 7,789 mileage. Gas engine, 684,800 minimum bid price. From 1.3 to 1.4 million. Brand new price yan guys. Along with the Mitsubishi Expander na mga units na up for bid pa this week. Flashing on your screens. Pakita ko na lang dyan. Dahil padating na ang bagyo na Yuan. I'll be flashing them on your screens. Mga Mitsubishi Expanders na up for bid this week. Yan sila. Dami oh. Mitsubishi. Uy, may X-Force dito. Yan, mga Mitsubishi Expanders na up for bid this week. Nag-feature tayo ng isa. Sana napasaya na kita. Mga Expander. Dami dito guys. Basta Mitsubishi cars. Marami dito sa Security Bank Stockyard. Yan, flashing on your screens. Then may Kia Soluto rin tayo guys. Pero white color, hindi ko pa nahanap. I'll just be flashing on your screen kung hindi ko man makita at mahanap. Expander. Ayun, parang nakita ko na yung Nissan up for bid. Ayun, 741A. Ito na nga guys. Ito yung Nissan Navara guys na up for bid this week. This is a 2025 oh. Nissan Navara 2.5e kalibre. Automatic transmission. 4x2. Missing plate number. Oo nga naman. Nasaan yung plate number? Pwede kayo mag-request sa LTO niyan guys. Pa-issue ng bagong plate. Less than 1,000 lang yata yan, or 1 plus. They will give you and print for you an extra plate or temporary plate. I-allow nila kayong gumamit muna while your request is being processed. So lahat ng problema guys sa kotse nasusolve yan. 7,897 mileage. NG741A ang conduction plate check. Diesel engine 916,800 minimum bid price. 2025 yan guys ha. 1.5 million na ngayon ang automatic ng Nissan Navara kalibre. Ikutin natin. Kapal pa ng gulong, low mileage lang to guys eh. Ayan oh. Dunlop Grand Trek 17-inch stock tires and mugs pa. Yun lang, may kinabit dito na ano, top bed cover na binaklas. Currently, yung bed liner, I would say 7 out of 10. Ang daming gas-gas. Pero mukhang wala namang UPP. Ang dami lang butas din guys, oh. Kaya 7 out of 10 na para sa akin to. So, pag hindi nyo nilagay, hindi nyo nilagyan ng top cover, yan, kitang-kita yung mga butas-butas. Pwedeng matapunan yan ng mga candy wrappers, alikabok, mag-accumulate, tapos pumunta dun sa gitna. Garnish, nilagyan din ni first owner. Kapal pa ng gulong, I would say around 90% red life. Naka shark's fin antenna na rin siya. Chrome door handles, o nga naman, para makita ka pa rin sa dilim. Dahil pag puro black na, wala nang makikita. Sa loob, Nueva Ecija, registered unit pala to.
Infotainment system, buong buo pa, manibela, ang kinis pa. Merong libreng seat cover na mumurahin. Mats, wala akong nakikitang soil stain, hindi binaha na unit. Yun lang talaga ang issue niya. Uy, nasa loob ang battery. Kaya pala ayaw mag-start. Yun lang issue niya guys, missing plate. Nawawala ang plate. Binlock din ni first owner pero chrome to Yun lang issue niya guys. So pupunta talaga kayo sa LTO para mag-request ng Security Bank Stockyard tayo guys. 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City. Ito na yung mga high resale value for our high resale value episode. This is Toyota Rush 2024. Uy, bago lang pala to. G-Series GRS 1.5 liter automatic transmission. White color, 10,482 mileage. KBB 2563. Check. Gas engine, 640,000 minimum bid price from 1 million pesos brand new price. White color, dual VVTi, gas engine ito guys. Super tipid naman sa gas. Stock mugs and stock tires, Dunlop yan This is a 17-inch. Laki pala to. Kasing laki na ng mga SUV. Makinis naman ang mga right side panels. Merong mini roof rail. Push button ang kanyang door handles. Letter K registered sa Cotabato City. Unang langhap, maayos ang amoy guys. Walang stinky na smell pero hindi rin siya mabango. So, yun siya. Maayos ang mga seats, wala rin akong nakikitang soil stains. Infotainment system. Meron pang plastic. Pati mga sun visors, may plastic pa. Top of the line to guys This is a GR unit. Yan, meron jack and tools. Third row seats, parang hindi pa nagagamit. Walang alikabok, walang mancha. May libre pa kayo ditong McDonald's. Kaya ng huling kinain ni previous owner bago niya sinurrender. Right side panels, ayan, kita nyo naman, malinis, makinis. Toyota Cagayan de Oro ang kasa. Kaya dapat inaalam nyo rin dyan kasi minsan yung mga documents and plates nasa kanila. Two-eyed sensors. Here comes your wipers. Left side panels, makinis din. Yan nga yung tools. Check natin yung engine. Engine. Ito pala. Engine oil guys, nasa max, ideal level, hindi pa masyadong maitim.
Okay pa yan sa gas engine. Overall naman, wala akong nakikitang oil leaks. Yun, may light oxidation lang. Ayan, oh. Kita nyo ba? So, posibleng either malapit to sa mga dagat, nakapark palagi. Nag-oxidate talaga yung sasakyan pag maalat yung hangin. Or medyo inabot ng tubig. Coolant levels, maayos pa guys, which shows na yung radiator niya at cooling system ay walang problema. Brake fluids, okay pa. Battery running. Yun, medyo madumi lang dahil matagal na stock yan dito sa stockyard. 3 to 5 months yan processing ng documents from previous owner. Overall, okay pa ang quality nito. Inside and out. Hindi rin siya declared damage. Honest mag-declare to sa security bank guys kung may damage. So this is good unit, running unit. Kita nyo naman, di pa nag-pop ang tow hitch. Last look for this high resale value unit na 2024 Toyota Rush GRS 1.5 automatic transmission. White color, 10,482 lang ang mileage. Non-NCR registered. Bandang Mindanao. Gas engine, 640,000 minimum bid price. Tuloy-tuloy tayo guys. Hanap natin yung mga katabi pang unit na malapit lang dito. .004 silver na Avanza. Ito na yun guys, oh. Taas rin ang resale value nitong Toyota Avanza sa mga Toyota units. You can never go wrong. This is 2024 Toyota Avanza 1.3 CVT automatic transmission E variant. Temporary CR, madali naman makuha yan sa kasa. Silver metallic 4 kasi bagong-bago pa nga naman yung unit. 8,089 kilometers pala ang tinatakbo. NHS8670 check, ito na yun. Gas engine, 594,400 minimum bid price. This is around 1.1 million guys, brand new price. Dunlop stock tires and stock mugs pa. Di pa nagpop ang tow hitch. NCR registered unit. May easy trip at auto sweep. Pwede nyo na ibiyahe sa NCR. Makapal pa ang gulong, 95% red life, stock mugs and stock tires pa to guys, oh. Dunlop and a save. Kaya lang ginamit pala to pang TNVS in drive. Yan ang bagong TNVS dito sa NCR. Kakompetensya ng Grab. May 2-eyed sensors na rear cams, rear wiper, shark's fin antenna. Check na check, walang gasgas sa kanan. Yun lang pala, may sticker. Kung hindi nyo ipang i-in drive, papabaklas nyo yung sticker. Sa rear, right, left side, merong mga scratches. Rain visors, check. Sa loob, okay naman. Andun yung mga maintenance booklets. Wala rin ako nakikitang soil stains. May sticker pa yung infotainment system. May plastic pa yung mga visors. Fresh na fresh at sariwa na unit guys. Less than 10k mileage. Pero mukhang pinang TNVS nga. Last look. Mga high resale value units for our episode this week. This is 2024 Toyota Avanza 1.3 CVT automatic transmission. Temporary lang yung CR, makukuha nyo naman yan sa kasa.
Silver metallic 4 color with sticker ng InDrive TNVS yan guys, dito sa Metro Manila. Gas engine 594,400 minimum bid price. Walang issue yung unit, walang gas-gas, meron lang sticker ng InDrive. Another high resale value unit guys. This is a 2024 Toyota Vios 1.3 XLE manual transmission, black 1 color, 49,311 mileage, plate number NHN 1074, check gas engine 416,640 minimum bid price. This is 900,000 brand new price guys, and nabebenta pa to sa marketplace ng 550 to 600,000 pesos. 2024 ito, medyo high mileage lang, equivalent to 5 years dahil 49,000. Stock mugs and stock tires pa to. Apologies, hindi na pala stock ang kanyang gulong sa harap kasi dapat Yokohama to eh. So hindi na pala, Arrivo na 15 inch. May mga garnish, rain visors. So tama lang naman guys, 49,000 na yung mileage eh. So na-replace na talaga, wala na yung Yokohama stock tires. Medyo mataas nga milyahe nito, pwede pinang TNVS ito. Merong RFIDs, di pa nagpapantow hitch, running unit. 4 lang ang kanyang plate. Ayaw natin ng 4. Pero naka-stock mugs pa to, hindi na stock tires. Makinis naman lahat ng panels. Merong mga garnish nilagay ni first owner as protection. Sa likod, walang rear cam, wala ring rear sensors, hindi inabot doon sa mga palibre ng mga agent. Unang langhap, ang bango. Ang bango. Leather seats na rin to. So mukhang si owner ang driver. Wala akong makikitang soil stains. Mabango yung unit, hindi binaha. Meron ding dashcam oh. Yan yung mga indicators guys na alaga ni first owner yung kanyang unit. Kinis, mabango. Wala nang mga plastic, medyo malayo na rin ang tinatakbo. Pero mabango yung unit guys, makinis. Tingnan natin yung makina. And NCR registered lang naman na unit. Madali ipa-transfer sa pangalan ninyo pag kayo ang nanalo. Dahil dito nyo yan kukunin sa stockyard ng PS Bank. Security Bank pala tayo this week. Oil levels, yun ang sariwa pa oh. Ang linaw pa nung langis. Nasa max. Ang alaga ni first owner yung ano guys, unit oh. Mukhang napa-engine wash pa nga niya to regularly. Yokohama Premium yung battery. Replacement na rin yan. Maayos yung engine levels. Coolant levels, nandito yon. Ayun, pink na pink oh. Maayos din yung ano guys, engine bay. Walang major oxidations. Kita nyo rin yung mga markings oh. Yan yung mga markings sa mga tubo-tubo na original pa yung tubo at parts eh oh. Yan, mga markings na yan. Ibig sabihin, yan pa yung original na mga parts. So yun, maayos na unit guys. Makinis.
Sariwa, mataas lang ang milyahe. Pero Toyota engine naman ito. For Toyota engines na gas, advisable or advised nila up to 200,000 kilometers para ipa-overhaul. Pero itong Toyota Vios, minsan umabot pa nga ng 250. Maayos na maayos pa. Hindi pa nag-pop ang tow hitch. Running unit to guys, and mabango rin. Dahil nilanghap ko na para sa inyo. Kaamoy ko na si first owner. Last look, high resale value episode for this high resale value unit na 2024 Toyota Vios 1.3 XLE manual transmission, black, one color, 49,311 mileage, gas engine, 416,640 pesos minimum bid price. Another Mitsubishi L300 up for bid this week guys. This is a 2025 bagong bago Mitsubishi L300 cc 2.2D manual transmission with FB body na, polar white color, 6,362 mileage, 212A, check sa conduction plate, diesel engine, 546,400 minimum bid price. Yun, usually guys pag may mga stickers na ganyan, bumababa na yung minimum bid price value, so advantage for us bidders dahil mas mapapamura nga naman. Though yun lang, baklas mo lang yan yung mga stickers dahil hindi naman yan ang pangalan ng company mo kung sakasakali, di ba? Yokohama stock tires and steel rims, kapal pa nito. Low mileage naman kasi, this is around 90% red life pa. Solid na solid yung gulong na yan guys ng L300. Ewan ko kung anong ingredients niyan. Tandang Sora, NCR registered lang na unit. Makinis lahat ng panas, walang bangga to. Stickers lang ang inyong po problemahin. May plastic pa oh. Ayaw pa dumihan ni first owner oh. May plastic pa ang seats guys. Wala rin ako nakikitang soil stains. Sa likod may plastics pa yung passenger seats. Lock pa dito, double lock para hindi pasukin ng masasamang loob. Ayos na maayos na unit oh. Yun lang talaga, stickers lang yung issue, kaya binabaan yung minimum bid price. So last look, 6883 6883, ito yun, 2025 Mitsubishi L300 cc 2.2D manual transmission, FB body, polar white, 6,362 lang mileage, kapal pa ng gulong, diesel engine, 546,400 minimum bid price. Tuloy-tuloy natin. Ito na ba yung hinahanap natin na ano? Puti guys, na Suzuki Espresso 944 and 135. Flash ko na lang on your screens kung hindi na natin mahanap. May Suzuki Espresso dito na white. Ayun, may dalawang white dun. Ito, dalawang white yung hinahanap natin. Ito yung 135 conduction plate, check. Ito na nga yun guys. Ang details niya ay 2024 ito na Suzuki Espresso GL-AGS automatic transmission, white color, 36,461 mileage, G4R135 check, gas engine, 344,000 lang oh. Minimum bid price, this is around 700,000 brand new dahil automatic transmission. May RFID na. CBI, bandang ano to, Central Luzon. Naka stock mugs and stock tires pa. Black na yan no. Rain visors, ang cute talaga ng mga Espresso. Para siyang baby na ano, baby na SUV. 2 eye sensors sa rear.
Lata, acrylic plastic. Okay lang magasgas at mabangga. Yun, may natirang isang rain visor. Makinis all around. Kailangan lang ng car wash. Mura na to. Automatic transmission yan, oh. Perfect for ladies and first time car drivers dahil madali ito i-maniobra. Last look on this cute and very pretty 2024 Suzuki Espresso GL AGS automatic transmission, white color. Ito yung mas mataas yung mileage kaysa dito sa isang white din. 36,461 gas engine, 344,000 minimum bid price. Mas mababa naman ang minimum bid price niya. Tingnan natin itong isang mas mababa ang mileage na puti din. Ayun, tinatawag na tayo, oh. Kita nyo yung wiper niya. Hi, I'm here. You are so pretty also. 2024 Suzuki Espresso GL AJS automatic transmission, white color, 19,608 mileage, mas mababa. NKB 1920, ikaw na nga yun. Gas engine, 384,000 minimum bid price. Mas mataas lang ng 40,000 kesa dun sa isa na 36,000 mileage. Kung ako ang tatanungin nyo, dito na kayo sa low mileage dahil yung PMS nya padami ng padami yan habang tumataas yung mileage. May RFID na rin, running unit. Mas makapal ang gulong yan, syempre around 90% red light pa kasi mas lower mileage. Uy, may camera pa to, oh. For 20,000 pesos difference lang, oh. Sa minimum bid price, NCR registered, 2-eyed sensors, may camera, OEM yan. Si first owner ang nagpalagay. Makinis din na unit, walang gasgas, walang bangga. Sa loob, tinitingnan natin ang carpets niyan kasi baka may soil stains, ibig sabihin binaha. Ito wala, walang soil stains. Ang ganda din ng tint, tama lang, hindi masyado dark, hindi masyado light. Very cute and prettier unit than the other one, pero either way pwede nyo i-bid pareho. Basta 50% lang nung ibibid ninyong units ay kukunin ninyo, or else you will be banned for 1 week. Hindi kayo pwede magbid kung hindi nyo naman bibilhin yung unit pero nagbid kayo. Okay, so mahirap rin maban guys kasi paano kung on the following week nandun yung unit na super mura at gusto nyong i-bid, dahil hindi ka pwede makapag-bid, di ba? Although pwede naman ka mag-anak nyo pa-bid nyo. So yun yung mga technique dyan. 2024 Suzuki Espresso GL AJS automatic transmission, white color, 19,608 mileage, gas engine, 384,000 na lang minimum bid price from 700,000 pesos. Super mura talaga dito, kaya dito tayo nagpupunta guys, eh. Maraming nagtatanong na subscribers, Tito Rich, ba't di ka na nagpupunta dun sa isang dun sa isang stockyard? Medyo mahal kasi dun guys. Ang daming comments ng subscribers natin na mamahalan dun and hindi naka-declare yung hindi naka-declare yung totoong damage. Dito naka-declare lahat. Natin lang yan. So yun ang mga dahilan guys, pero occasionally nagpupunta pa naman tayo doon. Pupunta-punta pa tayo doon occasionally pag konti lang ang up for bid dito sa Security Bank. Yun, may isa pang Mitsubishi Expander up for bid this week, 621A. This is a 2025, sariwang sariwa. High resale value rin naman ito. Mitsubishi Expander GLS 1.5G. Two-wheel drive, automatic transmission, temporary CR, damage, green bronze metallic, 13,755 mileage. Plate number NFM7132, check. Gas engine 616 minimum bid price. Uy, GLS to. Nasa 1.3 to 1.4 million ito. Ayun ang damage guys, oh, may bangga lang dito. Replacement 5
10. Tabi kayo ng 10,000. Back to brand new na yan. Ay, eto pa pala. Dalawang panel pa dito, guys. Another 5. Another 5. So, 20. Tabi kayo ng 20. Ay, meron pa pala dito. Ano ba ito? Lahat ng side, binangga. Talaga namang. Ay, nako. So, another 5, guys. Isang panel pa nakita ko dito. Mirror cams, air wiper, shark fin antenna. Yun pala, multiple dents ang kanyang issue. Sa loob, may Uncle John's pa. Kumain na Uncle John. May nakikita rin akong soil stains. Mukhang mababaw. Mababaw. Dinaanan. Nabaha. Yun pala ang mga damage na, guys. Pinakita ko naman sa inyo. Papasok kayo tayo dito. Yun. Safe ka na. Safe na ang... meron pa rin. Kala ko safe na yung left side. Wala tayong papagawa. Ayan, buong bumper pala. Dunlop stock mugs and stock tires pa na save. Around 90% tread life. Pero ang daming papagawa sa exterior, guys. Nag-grocery naman si first owner. May RFIDs. Pero yun, at least safe si first owner. Not sure kung anong accident ang inabot niya. Ewan ko kung intentional or unintentional ba tong mga pangyayari sa sasakyan niya. Nakaliwat kanan sa likod. Kaliwa wala, pero kaliwang bumper meron. Last look. This is a 2025, bagong bago Mitsubishi Expander GLS. Push button to, guys. 1.5G 2-wheel drive automatic transmission. Declared damage, ayun, pinakita ko sa iyo. At inikot natin kung saan may damage. Okay, 2-wheel drive. Green bronze metallic color. 13,755 mileage. Gas engine, 616,000 minimum bid price. Yan ang kanyang minimum bid price. Okay. Up for bid this week, guys. 7-seater, pang pamilya. This is a Japanese car na 2025 Nissan Livina 1.5 VE automatic transmission, moonstone gray color. 1,279 lang mileage. Plate number NKQ5866. Wala pa, hindi pa niya kinakabit. So tingin tayo sa conduction plate. NGVD287A. Check, ito na nga yun. Gas engine, 762,400 minimum bid price. From 1.2 million, brand new price. Toyota Valenzuela lang, registered na unit. Di pa nagpap ang tow hitch, so running na unit to. Pero bakit parang hindi na ito yung stock tires niya? Ito pa rin pala. Goodyear, stock tires and stock mugs. Tinanggal lang yung hubcap. Ang laki ng infotainment system. That's around 10-inch. Piano block. Yung manibela. And gear shift. Makinis din yung mga floor mats. Hindi ito binaha na unit. Kaya medyo mataas pa yung minimum bid. Rear wipers. Ewan ko ano yung antena niya. Parang tinanggal. Mura lang naman yan. 200 pesos sa Shopee. Pwede ka na magpalagay ng shark fin antenna. 2-eyed sensors. Rear cams. Makinis. Overall na unit. Hindi rin binaha. Hindi siya declared damage. 7-seater pang pamilya. Nagbago lang ang isip siguro. Ayaw na niya ng Nissan Livina na repossess ng bangko. 2025 Nissan Livina 1.5 VE automatic transmission, moonstone gray color, 1,279 mileage, gas engine, 762,400 minimum bid price.
Cherry Tigo. Meron ding Cherry Tigo guys. Flash ko na lang on your screens. Hyundai H100 309. Flash ko na lang rin on your screens guys. Merong H100 dito. Ayun, ito pala yun. This is 2025 Hyundai H100 2.5 CRDI GL 6-speed manual transmission with AC. Creamy white color, 4,877 mileage. Diesel engine, 736,000 minimum bid price. Nasa 1.3 million pa ang brand new price nito guys. Kapal pa ng gulong oh. 99% red life pa to. Then steel rims lang siya. May mga stickers lang, logistic services. Yun, may mga plastic pa nga yung seatbelt eh. Ayan oh, may plastic pa yung mga visors. Ang ganda pala nung loob nito. This is a Korean car guys. Hindi siya China. Manibela, handbrake. Ang bango rin ng loob guys. Amoy ano pa. Adhesives. May plastics pa ang mga ano. Rear seats. Ayun, may kahoy lang doon. Mukhang cargo ang pinambuhat ng cargo itong unit na to guys. Yun, and may mga stickers. Last look, this is Hyundai H100 2.5 CRDI GL 6-speed manual transmission, creamy white with AC na sa likod. 4,877 mileage, kapal pa ng gulong. Diesel engine, 736,000 minimum bid price. Yan. Flash ko na rin guys yung isa pang Hyundai H100 cleared as damage, 55,000 mileage. Yun mas mura, 556,000 minimum bid price. Uy, dalawa na pala sila dito. Hilux Tamara oh. Dami nating pa-teaser this week. Ayan. Abangan nyo in the upcoming weeks. Yan yung mga possible units up for bid in the upcoming weeks. That's it for this week guys. Stay safe sa padating na bagyo. Shout out sa subscribers ko na nag-hi sa akin today. Thank you ma'am and sir sa panonood. Stay safe guys. Thank you. God bless. Happy weekend.